Hello Team Authentic all over the world. We are still here in Boracay, and in this episode, bibigyan namin kayo ng idea kung saan kayo pwede mag-stay worth 1,400 pesos lang beachfront na. Dito yan sa Bulabog, of course. And alam nyo ba, dito rin sa Bulabog, kapag habagat season, yung mga water activities. Kaya during that time, buhay na buhay itong area na to. So lahat yan ipapakita namin sa inyo. Pero kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayak Look, ito po yung ating promo code. At pwede nyo rin pong bisitahin ang ating creator shop for more discount. And kung Agoda naman, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Another day here in Boracay. So kung kanina, doon tayo sa Shangri-La kasi gift sa atin yun. Ito na talagang kami talaga. Ito yung totoong tayo. Oo. Ngayon mag-stay naman tayo sa isang budget beachfront hotel sa Bulabog Beach. So, bakit sa Bulabog Beach namin napili? Una, para ipakita sa inyo. And then, pangalawa, kasi nandun yung ganap kapag habagat season. And then, marami pa rin palang hindi nakakaalam. Kung saan yung Bulabog? Yes, at kung paano dun pumunta. So, in this episode, ipapakita na namin sa inyo. Ito yung D-Mall. And then, pagtawid nyo, ito yung iconic na Boracay signage. And then, ayan, may pa-lake dyan. Sabi ko nga kay Enzo, papasa na yan for One Chem Lake. And then, lakad lang kayo dito. Papunta ng BPI. Ayan. So, ito para to dun sa mga first-timers. At saka yun nga, meron pa palang hindi nakakaalam talaga kung saan or paano pumunta ng Bulabog. Akala mamamasahe pa. At saka di ba palaging tanong sa atin, saan po ba banda ang Bulabog? Walking distance lang po ba siya from D-Mall? So yes na yes. So ngayon nga, may dala pa kami niyang luggage. Kasi kaka-check out lang natin. Diretso. Check-in kaagad tayo. Ito yung BPI. Lagpasan nyo lang. And then, meron kayo ditong makikita na road, pakanan. So, dito yung papunta ng Bulabog. And ito, mas buhay siya kapag habagat season. Kasi nga, nandito yung mga ganap. Ayan. Ito yung Bulabog. Dito siya papunta. Kumanan lang kayo dito. Pag nakita nyo itong tiger, foot spa massage, itong kebab, shawarma, yung mesarap, ito yun. Oh. And then, ito yung favorite namin na Andox. Kasi dito, kahit oras ng kain, I mean yung peak ng oras ng kain, hindi ito masyadong napupuno. Kesa yung nandun sa loob ng D-Mall. Ayan. Oh. Tapos, ito na yun. Diretsuhin nyo lang siya. Pag diniretso nyo to, walang liko-liko, dire-diretso, nasa Bulabog Beach na kaagad tayo. O, diba? Kami ang naging Google Map nyo for today. Ayan, huwag kayong liliko, bawal. Bulabog Beach na yan. And, pakita namin sa inyo, kapag gusto nyo makatipid, meron na ditong yung mga sari-sari stores, karinderias. So, maganda rin tong area. And then, walking distance lang siya from the White Beach, ha. Pakiramdam namin, mga 10 minutes lang. Yun ay kung hindi kayo hinto-hinto. Bago to, hindi pa namin to nakita, yung Gyokatsu. And then, itong Sugba. Bago din yan. Lakad lang tayo. Kasi ito, may mga sari-sari stores dito. So, kung pupunta kayo ng White Beach at kakain kayo, galing kayo dito sa Bulabog, mamili na kayo dito ng drinks. Kasi merong mga restaurant na yung drinks, grabe, 100 pesos. Dito, mas mura siya. And then, may nakita kami ritong karinderya. Ito din, first time din namin ito nakita. Tanong mo kung magkano yung ulam ito, karinderya guys. Tanong mo kung magkano yun.
Ito yung mga ulam nila. Yung sa karne po, sa manok. Yung gulay daw, 50. Ah, Yung mga karne, 60. O, so di ba makakatipid kayo? Maraming ways thank you po. dito sa Boracay para makatipid. Meron dito mga karinderias. Ayan pa, sari-sari store. Oh. Dito, sa loob nito, ayan, may mga Airbnb na dyan. Ayan, ito Lydia Residence. So, mas mura dito. Ayan Lydia Residence. For sure, cheaper dito. So, diretso lang kayo. And then, ayan, may makikita kayong ATM. So, very convenient din siya. Guys, para lang sa mga mag-i-stay din sa Shangri-La. Actually, dito kami bumaba. Nilakad lang talaga namin doon para ipakita sa inyo. Dito yung magiging pick up and then drop off point nyo. Ayan o, yung Danaro Spa. Ito siya. So, from Shangri-La, dito kayo ibababa. Ito sa Shangri-La to. Dito kami sumakay kanina. And then, dito rin sila maghihintay para naman sunduin kayo. Kaya kung pupunta kayo ng White Beach, lakad lang din. Ito yung pinakadulo. Sabi namin sa inyo, huwag kayong liliko. Kasi, ang pinakadulo niya, ito na, yung may nakalagay uling I Love Boracay. And ito na yung Bulabog Beach. Ito na siya. Ayan, yung kabaan na yung Bulabog Beach na siya. Dito tayo galing, oh. Diba? So, ganun lang siya kalapit sa White Beach. Kaya huwag kayong matakot kapag sinabing Bulabog, baka akala nyo malayo na kayo sa White Beach. Kung gusto nyo pumunta ng White Beach, malapit lang. Ito rin, iconic din tong lugar na to. Ang dami rin dito nagpapapicture. And then nandito yung nakabend na coconut tree. So mamaya guys, ikutin natin tong lugar na to, pero papakita mo namin sa inyo yung accommodation natin. Yes, and then kung ano pa yung mga madadaanan natin accommodation just in case na tignan natin kung malalagyan natin ng price. Oo, para just in case na kapag nag-iisip kayo kung saan kayo mag-stay dito sa Bulabog, meron kayong idea. Punta muna tayo sa ating accommodation. Diretso lang tayo dito. Ayan oh. May mga ice cream. May kape kung gusto niyo magkape. And then yun nga, lahat talaga na activities nandito. Pakita namin sa inyo mamaya during sunset para mas maganda. Pati island hopping, dito na rin for sure. Ito, yung mga beachfront na hotels dito. Actually, mas mura-mura siya kaysa sa mga beachfront hotels na nasa stations 1 to 3. Pero dito mas konti pa lang yung pagpipilian. Anong hotel to, bes? Hotel na ba to? Ay, property for sale. Bili na natin. Pag-ipunan na natin. Oo, dati siya atang cafe. No? Oo. O, ayan. Bili na natin to. Charot. And then ito, accommodation. Ano pa nga ito? Accommodation na to. Wala kasi mga pangalan. Ayan, oh. Wala siyang pangalan. Oo. And then, kapag pinasok nyo to guys, yung mga parang iski-iskinita, may mga mas mura pa dyang accommodation. Oh, ito ano na naman to? Bakit walang pangalan yung mga accommodation? Oo, walang mga pangalan yung accommodation dito. Ito din, oh. Katabi niya, bilihan ng mga souvenirs. Wala ding pangalan. Ano ba yan? Wala yata kami may papakita sa inyo. Accommodation lang yata namin. Oo, wala. Ito, sure na to. Ito isa sa pinakamagandang accommodation dito at pinaka-popular. Ito yung Seven Stones. Oo. Katapat ng famous na nakabend na coconut tree. Mamaya tayo pumunta dyan. Ito yung nakabi. Sige na nga, lapit na nga ako. Kasi nandito na rin lang tayo habang walang masyadong tao.
Ito yung famous na coconut tree. Actually, kasama naman to kapag ka ano tawag nito? Nag-land tour kayo. Ayan, oh. The famous coconut tree in Boracay. And ito yung beach niya. So mamaya, balik tayo dito para sa mga activities. Ito yung Seven Stones. Ang ganda din ang location. Silip tayo sa ano nila. Sa kanilang pool area. Ayan, no? Ganda din, no? And then, lakad pa tayo. Tingnan natin kung ano pa yung mga accommodations na pwede ninyong mapag-stayan dito. Ano to, bes? Wala na namang pangalan. Ito, oh, Palasa. Oh, hanapin natin yung Palasa. Kung saan natin mahanap yung price niya. Kung Agoda, kung Klook, or Booking.com. Ayun siya, maganda din. And then, ito na yung hotel natin. Kasunod na yata. Hindi pa. Mauuna muna yung Banana Bay. Banana Bay, Boracay. Ito actually popular din naman to. Ang dami ko na rin napanood na mga travel vloggers na nag-feature nito. Ito, Banana Bay, Boracay. Ito yung pool area nila. And then, ito, Resto Bar. And actually guys, ang mapapansin nyo dito, sa area na to, mga foreigners yung naka-stay. Lalo na dito, ito na yung ating accommodation. Ito ang Levantine. And guys, 1,400 pesos lang siya. Good for 2 packs na per night. Diba? Where the sun rises. Kasi dito sa Bulabog yung magandang sunrise. And then meron din silang bar. Nung lumalakad ako dito before, ayan o, katulad dito, puro mga foreigners talaga yung nandito. Karamihan halos. So buhatin na natin ang ating so tara na. Ayan. Hello po. Ayan. Ito na yung ating accommodation for today. Check-in lang tayo. Ito yung vibe niya. Para siyang more on Siargao yung dating. Oo, yung vibe niya. Tapos yung itsura niya. Ganun na ganun talaga siya. Tapos, mas marami pa yung mga foreigners na naka-stay dito. So, same nga sa Siargao talaga. O, ayan, di ba? Apaka-homey niya. Para ka lang nakatira sa bahay nyo, tapos nasa garden nyo, kayo lumalakad. Ganun yung feels niya. Hindi siya yung pakiramdam na talagang hotel na hotel, yung feels. Hindi siya ganun. Tara. Ayan. Nakadagdag pa tayo ng subscriber. Ito yung mga rooms. Meron dito sa ibaba. And then, meron din dun sa itaas. Apaka-homey, no? Parang pagpasok nyo pala, alam mo kagad, welcome tayo. Ito na kaagad yung room natin. Thank you po! Dahil maliit lang naman yung room natin, wala na patumpik-tumpik. Diretso room tour tayo. At least meron ditong pa-veranda effect. Tayo nasa pinakadulo. And then, ito yung ating view. Garden. Yun talaga yung feeling. And beachfront to, just me, wala pang 1 minute, nasa beach na kagad kayo. Of course, with AC. Tara na. Tchadan! Ito na yung bed natin. King size bed. At least 4 yung natin, pillows. And then my fridge. Ay, sige, sara mo na, bes. Baka mapagalitan tayo. Oh. Ganyan lang siya. Apaka-simple. And then, meron ditong pa-cabinet, may TV, may mirror, may free water din, oh. And then, may hair dryer. Pasok tayo sa toilet. Ito yung toilet niya. Ay!
Surprisingly, ang laki ng toilet. Nagulat ako. Bes, tingnan mo yung toilet. Ang laki. Ito yung shower area. And then meron pa dito yung sink niya. Ay grabe, na-surprise talaga ako. Oh, tapos ito yung pinaka-toilet. Ay, ang ganda ha. In all fairness ha. Ay, no, ito yung sink. Ang laki ng toilet. Sa bathroom daw ako, tsaka sa toilet na amaze. Ang laki talaga, oh. And then, ito nga pala, oh. Inuwi namin, or tinake out namin yung mga free sa Shangri-La. Merong apple, and then dalawa yung mango. Nakain na namin yung orange kahapon. And then meron tayong soda. 3 yan. Ayan yung ipinalit doon sa wine Kasi na pang-anniversary gift natin. So, ito na yung room natin. Grabe, okay na okay sa amin to. Ito na nga yung ating hotel at nabook lang natin siya sa Agoda! And it's only 1,400 pesos lang a night. Dalawa na kami noon na Enzo. And lagay na lang din natin yung pinaka-link niya sa ibaba para isang click nyo lang, nandito na kaagad kayo sa page ng Levantine. Pero, just in case lang, meron pa kayo ibang hotels na gustong hanapin, doon mismo sa link na yon. Pwede. Pwede. Parang support nyo na yan sa atin. Maraming salamat sa mga nagbubook through our affiliate link sa Agoda. We appreciate the love. Kamusta naman yung wifi? Upon checking guys, magandalakas yung wifi nila dito. Nag-play ka agad yung YouTube. And pagdating naman sa data, Globe and Smart parehas 3 bars. So, diba? At least malakas na rin yun. And, ayun nga, sorry ha, bukod sa ganda nung paligid, masasurprise talaga ako dito sa toilet and bath kasi talagang grabe, ang laki talaga. At yun nga, nasa beachfront talaga tayo, mas tahimik pa dito sa area na to ng Bulabog. And, yun nga, murang-mura pa. It's 5:45. Labas na tayo. Umulan na naman kasi kanina. Pero maganda, may payong din. Payong is the key. Para tignan natin ang ganap dito. So, dito sa Levantine, laging puno yung pinaka-bar. Pakita namin sa inyo ng very light. Ayun. And then, karamihan nga, foreigners. Ito yung ating beachfront. Katahimik na area. Oo. As in, sobrang tahimik. Ito yung beachfront natin. And super low tide. Lahat super. Super tahimik, super low tide. Oh, ito. Yung beach dito sa Bulabog. Ganito yung itsura niya. And then dito, malumot din. Hindi inviting. Hindi inviting, to be honest. And ganitong oras, wala na yung mga activities. Low tide na eh. Low tide na low tide. Pero, nakakaloka, nakikita kami doon, parang cruise yan eh, di ba? Yacht party. Oo, yung yacht party. Oo, meron. Kasi sa side na to, makikita nyo rin, apakapayapa nung hangin. Ay, ng hangin tuloy. Ng tubig. Ano ba yan? Sige, bukas na lang siguro ng umaga. Balik tayo, pakita namin sa inyo yung mga water activities. Baka nalaloka kayo na nasa Boracay tayo, hindi pa namin sa inyo pinapakita yung White Beach. Yung stations 1 to 3. Sinasabik namin kayo. Hindi pa rito sa episode na to. Siyempre, pupunta tayo doon kasi gagawa tayo ng update eh. Papakita namin sa inyo yung Boracay. Yung mga questions ninyo, kapag kabatag ulan, malumot ba yung dagat, yung White Beach, marami pa rin bang tao, bukas ba yung mga restaurants, yung mga bars. So ayan, ipapakita namin sa inyo. And syempre nga, sasamahan natin yun ng DIY transfer naman from Boracay going to Caticlan Airport. So, ano yung punong-puno yung magiging episode natin. Sinasabik lang namin kayo. Yung mga ganitong vibe, yung merong mga nakaparadang mga bangka. Makikita nyo to sa Station 3, doon sa bandang dulo. Yan. Pero sa Stations 1 and 2, walang ganito. And then, of course, dito, sa Bulabog. Ayan.
Lakad natin. Bes, ito ba yung papunta ng ano? Ng keyhole? Oh, dyan nga. Oo. Di ba kaloka? Ang lapit lang pala ng keyhole dito. Saan? Sa kabila. Ay, oo. Dito. Ayan, sa kabila. Doon yung keyhole. Kung hindi pa tayo nag-stay sa Shangri-La, taray, kung mag Shangri-La, taray, kala mo kami nagbayad. Di ba? Hindi pa namin malalaman na ang lapit lang pala ng Bulabog Beach sa keyhole. Kung sanay kayo sa mga party-party, ganyan yung maingay na lugar sa Boracay. Pag sinabing Boracay, party-party. Hindi nyo mabibitan dito sa lugar. Maboboard kayo dito. Maboboard kayo dito. Pero, ang kaibahan naman, yung mga foreigners naman, actually, karamihan, dito sila nag-i-stay. Kasi di ba ganun yung mga foreigners? Kapag gusto nila ng tahimik na lugar, doon sila sa accommodation nila, and then, kapag gusto naman nilang makigulo, punta lang sila doon sa White Beach. And again, apakalapit lang nito sa White Beach. Ito na, yung hotel or resort na pinakamaganda dito. Parang ang tahimik niya din. Pakita muna natin yung beachfront niya. Yung beachfront niya, sobrang lawak. And ang ganda rin ng buhangin. Pero ayun na nga lang din, makikita nyo nga rin, maano rin siya. Natag-algae. Oo, hindi inviting. Sa true lang. And then, eto na. Eto na ang Aqua Boracay. For us, ito na yung pinakamagandang resort dito sa Bulabog. And then ito, ka-price range nito yung Henan. Nasa 5,000 to 8,000 pesos. Yung pinaka-mura. Punta nga tayo dun sa dulo kasi bakit may mga nagagaling na tao doon? Hindi pa namin nararating yung pinakadulo nito. Tignan natin. Ayan. Ito na naman tayo sa Explore. Ano naman to? The Black Attic. Ito grabe dito, mas tahimik talaga. Hindi yun nga. Sorry naman, paulit-ulit, pero talaga, karamihan na nag-stay dito, foreigners. Kung hindi Westerners, Koreans, at saka Chinese. Ay, ito, hindi natin to narating, no? Ano to? Ay sa to? Ay sa to Beach Resort. Oh, sorry naman na sa pronunciation namin. Eh, grabe, ang tahimik naman dito. Parang wala kang sa Boracay kapag ka nandito ka. Basta umamin ka, parang ito yung sa Maldives na ano. Guli. Guli, Oo, at yung tahimik niya na. And then, meron din uli dito. Diyos ko, parang may mga tuloy. Nasa Maldives talaga to. Meron din dito mga alis. Kasi yung daanan, tingnan yung daan. Oo. Ito yung daanan. Oo. Diba? Lakad pa tayo. Tuklasin natin itong Bulabog Beach. Itong mga rooms din, no? Kaya na kasi nakakaloka. Wala kasi mga pangalan yung mga hotel dito. Ito baka meron dito. Wind Riders Residence. Sige, basta kapag meron tayong nakita na mga accommodation, tignan natin kung magkano siya para magkaroon kayo ng idea. Ito, ano pa to? Diyos ko, nasa ano na tayo? Doon na yata tayo. Ito, ano pangalan nito? Wala. Ito, mga diving to. Timog. Kahit boarding center. Pero merong Japanese restaurant. Ano bang meron dito sa dulo na to? Ito na naman tayo sa pagiging curious natin. Sana naman kaya tayo dadali nitong curiosity natin. Kaloka. Kuliglig na naririnig natin. Kaka-explore natin. Ay, may ruins. Parang ang sarap magpa-picture sa ruins. Pero, yan sa Pilipinas, yung mga ruins, nagiging ano yan, tourist spot. Oh, may ruins dito. Ang green, no? Grabe naman tong area na to. Parang ano pa siya, untouched. Ay, gusto niya yung untouched. Pero, yung sahig niya,
Ano sa kalsada? Kalsada pala. Katulad na rin, yun doon sa Bukana pa lang. Ano ba to? Residential ba to? Baka naman matrespassing tayo rin sa ginagawa Hindi natin. pa naman, national ano pa naman to, walkway. National walkway. Gawa kami ng gawa ng mga terms. Ang green, no? Uy, alam nyo, never pa namin nakita yung Boracay na ganito. Promise. Ang babaw talaga ng kaligayahan namin. Sige, tingnan natin para alam natin. Kasi may mga nakaparada dong mga bangka. Kasi ito na ata yung pinakadulo. At naloka kami. Biglang pagdating dito, ang daming tao. And again, puro foreigners na naman. Ano ba to? Ay, mga nag-charge foreigner. Anong lugar to? Promise kayo ko lang to na Ang tagal na natin nagbabalik-balik, ngayon na namin to nakita. Ay. Alam, ganda. Ang ganda, oh. Ang ganda niya. Hindi na yun nga. Dito. Yung mga foreigners talaga, no? Nahahanap nila yung mga ganitong lugar. Calma Cafe. Ayun yung pangalan niya. Calma Cafe. And then, hanggang dun sa taas, meron siya. Ganda niya, ha? Oh. Ganda. Sige, tara. Hanggang dulo. Ay, best, sige. Labas muna tayo dyan. Pero papakita namin sa inyo yung beachfront na dito. Ito medyo, na. Madumi. Oh. And, ang mga lumot. Kitang-kita na talaga dito yung mga lumot. Grabe, ang kalmado ng tubig dito. Halos hindi gumagalaw. Anong meron? Ay, may party yata yung mga locals. Oh, ito guys. Oh, ano to? Ruins na din. Diyos ko. Oh, ito yung pool niya. Maganda rin sana nung pool niya dati, oh. Nandito rin sa beachfront. Alam mo, may mga dumadaan na doon. May road na. Nasa kaya ito paglabas? Ano ba yan? Natin yan, gano'n yung ano Kaya yung sa kilos naman kami. Ano na ba ito paglabas natin? Baka paglabas natin, station 3 na to. Ang inisip ko nga, baka Shangri-La. Hindi, di ba ka yung Shangri-La nga, nasa kabila. Ano ba? Hindi, di ba yung Shangri-La? Di ba banda doon? Tingnan nga natin. Just me, saan ba kami dadalhin na naman itong curiosity namin? Ito ang mga locals. Ay, ayun pa na. Wala nating itutok, baka mapaaway tayo. Ay, may tindahan nga dito. Ano to tindahan? Ay, guys, may tindahan dito. Saan ba ito papunta? Tanong mo, best, kung saan ang labas nito. So, ayan, nasagot na yung curiosity natin. Ito pala, labasan na rin papuntang kalsada. So, ngayon, kapag nagtanong kayo kung saan yung Bulabog Beach, dalawa pala yung daan niya. Masasabi namin sa inyo kung saan. Anong kalsada na ba ito? Ay, oo nga, kalsada na. Guys, lumabas na kami. Main road. Pero talagang hindi talaga kami familiar, promise. Ito yung Galaxy Club Galaxy. or Club Galaxy. And then tinitignan lang namin sa map. Etong katapat nito, Station 3 na. White Beach. Na White Beach. Tapos meron kami ritong nakikita. Ito, map lang tayo. Meron ditong Lugutan Mangrove Park. Ilang minutes walk? 6 minutes walk. O 6 minutes walk lang. Tara na, puntahan na natin. Para meron tayong ma-explore. Confirm! Ayun nga. Kaya pala hindi kami familiar kasi never naman kami nag-day tour dito. Never tayo nag-land tour. Yun pala, kasama pala to sa mga pinupuntahan kapag ka-land tour. So, kaya never pa namin siyang napuntahan. O ngayon, mapupuntahan natin. At naglakad-lakad lang tayo. Yes. Yun pala, yung sa ibig sabihin, yung mga pinupuntahan din talaga ng land tour, magkakalapit lang kasi kasama yung Bulabog din dun eh. O, tara, punta tayo doon sa pinaka-mangrove. Para na rin tayong nag-land tour na naglalakad. Walking tour pala. Ganda ng daan eh. Tapos, ito, very much locals. Ito, never pa kami halos nakakita ng mga ganito sa Boracay. Very much local. Kasi syempre nakikita nga natin, puro resort, hotels, ganyan. Although dun sa papuntang Puka Beach, meron kahit papaano. Ay naku, ayan, na may hahabol yata sa atin. Habibi, habol yata ito na Habibi. Ay, sarado. Meron pala ritong mga, thrive. Katulad nito, nakalagay.
Hati Tribe. Okay. Diba? Ay, naku, ang Abibi. Ito na. Huwag mong patunugin yung payong mo. Baka habulin. Ginabi na tayo. Alam nyo ba, hindi na namin nafe-feel na nasa Boracay kami. Nakaramdam namin, nasa ibang lugar na kami. Yung talagang ine-explore natin na probinsyang probinsya. Ay. Ayan yung feels natin. Sa bahala na, basta dapat daw malagpasan natin tong tulay based kay Google Map. Ay, ang linaw din ng tubig. Baka galing din sa dagat, no? Ayan, oh. And then, ito yung kabilang side. Ay, may naliligo yata. Hindi na mo yata. Ah, nanguhuli siya. Ayan, oh. Grabe. At tagal na natin bumabalik sa Boracay, hindi natin alam tong area na to. Tignan natin kung bukas pa yung pinaka-mangrove. Kasi baka meron siyang oras lang. Meron din sari-sari store. Ito puro locals na yung nakatira dito. I mean yung nandito sa area na to. Kasi wala nang mga turista. Ayun nga lang, ito kasi kasama to sa pinupuntahan kapag ka land tour. Bukas ba? Ayun nga, oh. Ay, ito nga yung mangrove. O, tara. Oh. Ano yung sasabihin ko? Iconic! Ganda. Kaya lang low tide. Bukas and no entrance fee. Super low tide nga lang. Ay, kapag ayaw nyo ng ingay sa White Beach, ito pala ang perfect spot. Parang bigla tayong nalayo sa ingay at gulo sa White Beach. Meron pa ditong ginawa for photo op. O ganitong oras guys, o solo nyo. Kasi for sure kapag ka umaga, ang daming nagla-land tour. Ito o solong-solo natin. Ano pang gagawin? Picture-picture na. Dito masarap mag-picture. O ayan. Dito tayo dinala ng explore natin. And then ang curiosity natin. O diba? Sabi namin sa inyo basta mag-explore lang kayo, meron kayong mapupuntang bago. Para sa amin lang, kasi bago lang talaga to sa At amin. saka pag-explore ka taga, meron ka taga mag-discover. Yes. Diba? Yung pala yun, yung dulo pala ng Bulabog, Bravo. dito na rin pala papunta. Kasi never naman kami rito nag-tour sa Boracay. Kapag nasa Boracay kasi tayo, parang yung vibe na yung pinupuntaan mo dito, kahit wala ka nang gawin At 6:30, ito yung ating view dito sa Boracay. So, namnamin lang namin to ng very light and then balik tayo, sakto gabi na, para may pakita namin sa inyo ang Bulabog kung meron ba siyang party-party or kailangan nyo talagang tumawid sa White Beach. At nasyogod na nga ang mga person. Kakalakad. And nandito na tayo sa harapan ulit ng accommodation natin, yung Levantine. Pakita lang namin siya sa inyo kapag kagabi. Ito yung pinaka-beach front. And then naglalagay sila ng mga beach beds dito. Siguro kapag kami gustong uminom ng ganitong oras. And then, ito yung resto bar. Actually, nalakad na namin ang pinakabuhay lang na area kapag kagabi, etong Levantine. Dito lang maraming tao. And ano siya, wala siyang pinipiling time. Kasi nung nag-check-in tayo, mga past 2 p.m. Madami. Maraming tao. And usually mga foreigners. Oo, talaga, tapos lumabas tayo. Anong Hapon, oras yun? din. Hapon, ang daming tao. Tapos nung, eto gabi, bago tayo lumakad, lumabas tayo, maraming tao. Ay, ngayon maraming tao. So ito talaga yung pinakabuhay na area
dito sa Bulabog. So yun nga, kung hindi ganito yung trip nyo, malamang mainip kayo talaga dito. For sure, tatawid na tatawid kayo Sa sa White Beach. Pero yun nga, malapit lang naman, tas ang mura lang na accommodation. So, bukas na namin sa inyo ipapakita yung mga water activities, kung ano yung mga available dito. Kasi wala, kaninang hapon wala na rin. So, baka kasi umaga, tignan natin kapag ganitong panahon ba, meron pa rin island hopping, ganyan. So, bukas na lang ng umaga. Diba, nga haba ng mga vlogs natin. Ang habang ano natin. 2 days na, no? Oo, laging 2 days na. Lalo naman yung yung food na napanood niyo. Diyos ko, 4 days in the making yun. So ayan, magkita-kita tayo bukas. Good morning, madlang people. It's 8 a.m. And ayan, makikita nyo kahit papaano, sumisikat na yung araw. And kung kahapon, super low tide, ngayon naman, super high tide. super lagi. And this morning, ang ipapakita naman namin sa inyo, yung mga activities, water activities. Ayan, may nakikita na ako. Kahapon kasi walay talaga. Kapag high tide naman pala, gumaganda yung yung beach, yung dagat. Nawawala rin kasi yung yung itim-itim at saka yung lumot. Ito yung ating accommodation, Levantine. Ay, umaraw na. Sana magtuloy-tuloy na. Para naman yung mga pupunta talaga sa Boracay na gusto mag-water activities, ma-enjoy nila. May makikita na tayo ritong nagki-crystal kayak. Nalilipat din dito yung crystal kayak. Kasi nga, hindi ka naman makakapag-crystal kayak sa White Beach kapag ka sobrang lakas ng alon. Kapag ka ganito, medyo okay yung tubig. Kapag ka pala high tide. Tara, lakad pa tayo. Ito na yung iconic coconut tree na nakabend. Inabot na din ng tubig. Meron ditong paddle boarding. Kapag ganitong oras naman pala, sa umaga naman pala, buhay na buhay itong Bulabog. Kasi ngayon nga, lahat talaga ng activities nandito. Punta tayo doon sa pinakadulo para makita natin yung mga nag-island hopping. Mga ganitong oras yung island hopping, Oo, diba? ganitong oras 8 to maaga. 8:30. Tignan natin kung meron at kung marami pa din. The iconic coconut tree. Dito, mas marami na ditong nagki-crystal kayak. Thank you po. Magkano po yung crystal kayak nyo? 150. Unlimited picture na. Unlimited picture na daw yung 150. Thank you po. So, ayan yung presyohan today. It's July 23. 150 pesos. Guys, umaming kayo. Kapag ka doon sa White Beach, 300. Naiiba rin talaga sa season. Or depende lang kung sino yung nakakausap natin. Kaya yun nga, lakad-lakad. Ay! May nagtitrentas na din dito. Kompleto na din. Diba? Maraming tao ng ganitong oras. Kasi yung iba, galing din sa land tour. Tapos yung iba nga, yung mga water activities. Taho in Boracay, why not? So, ang mangyayari, dito yung papunta ng D-Mall. So, ang mangyayari niyan, dito pa lang, meron na kaagad sa inyong sasalubong na mga mag-o-offer ng mga water activities. Dito ang dami na ritong naliligo, Naku, lasong hangin, bigla. Ano ba yan? Grabe, pabugso-bugso yung ulan. Sisilip ng kaunti yung araw, tapos maya-maya bigla nga hangin, bigla namang uulan. Ay naku, yung life jacket, inanod na. Nakukunin natin, baka maano sila. Pagtaka sila na wala. Mas magkano yung island hopping ngayon kapag habagat season? Pareho din. Meron tayong cables, pero kung meron naman kaming binibigay na special rates. Magkano po yung pinaka-special rate? 700.
700. Kasama na rin doon yung ano, no? Lunch. Marami po bang nag-island hopping kapag Meron ganito? Island meron. hopping lang, tsaka ATV, tsaka helmet meron kami ngayon. Meron po. Mga water sports, katulad ng parasailing, tsaka UFO, banana boat, wala po. Wala po. Kasi nga sa sama ng panahon. Sama ng Pero kapag walang bagyo, yung habagat lang, meron din naman po yun. Opo, sir. Basta, Ngayon, na-timing basta lang, no? hindi lang siya malakas yung hangin. Lahat naman merong activities. Sige po. Maraming salamat po. Tara. O, ayan. Yung nakapanood nung una nating vlog, na meron tayong nakuhang 600 pesos na island hopping, kay si Ate Mitch, walay na daw yun. Nagtaas na daw. Nagtaas na daw, naging 900 na. Sa mga nagtatanong. And then ngayon, nagtanong tayo, kapag pala habagat season, nagiging 700. And guys, during this time, since may bagyo nga, hindi lahat ng activities available. Ang meron lang sila, island hopping, helmet, tsaka ano nga isa? ATV. Yun. Pero, yun nga, kapag habagat season naman, normal naman. As in lahat ng activities meron. And then kahit habagat season, guys, umaaraw dito sa Boracay. Ngayon lang kasi ang nangyari, ang nagka-problema, meron kasi siyang bagyo. So yun siya. Pero kapag walang bagyo, as in normal, business as usual dito sa Boracay, lalo na rito sa Bulabog Beach. So yun lang. So yun yung tignan ninyo. Kapag pupunta kayo rito ng habagat season, tignan nyo rin kung may bagyong paparating, kung magbubuk kayo. Pero yun nga, minsan kasi di ba nagsisale kasi yung mga airlines, mga 1 year before na our flights, di ba? So hindi talaga natin mapipredict yung panahon. And eto totoo to, first time namin pumunta dito ng Boracay na naabutan kami ng bagyo. Lagi tayo ritong pumupunta yearly ng habagat season, normal lahat. Walang bagyo. Ngayon lang tayo na tiyempo. At least, di ba, new experience na naman tayo. And, ang medyo okay sa nangyayari, medyo lang naman, yung flight natin, pwede siyang i-rebook. Dahil nga daw sa bagyo. So, ang ginawa namin para sure, nag-extend na lang kami. Hindi na siguro kami magbablog nung in-extend namin na 2 nights. Dito na lang tayo. And then para ano lang din, relax lang din. At saka para safe na safe yung pakiramdam natin sa flight. Baka by that time, mas okay na yung panahon. Oo. O ayan, dito ngayon nag-island hopping. And then pati diving meron. Ibig sabihin, kahit pala malakas yung alon sa taas. Hindi kasi di ba Sa sabi ibaba, nga hindi. kahit malakas yung alon sa sa baba, kalmado. O ayan. Dito sa may bandang dulo, guys. And kapag ka naman kasi nag-island hopping kayo, hindi naman kasama dun yung transfer. So just in case lang, kung nasa White Beach kayo, naka-stay, dito talaga kayo pupunta. Ayan, meron ng mga nagtitinda ng mga water gears. Yung ba tawag dyan? Ito na nga. Ito na yung registration. At least meron pa din, ha? Buhay pa rin. Again. Ang tourism ng Boracay, kahit habagat season. Ayan. Meron pa rin mga mag-island hopping. And ayan, narinig nyo. 700, meron kayong makukuha. Magtanong-tanong lang talaga kayo. Dito sa side na to, sa bandang dulo ng Bulabog, maganda yung tubig. Ayan. Malinaw din. And then nakikita nyo naman siguro guys, no, umaaraw. Sumisilip-silip yung araw. Pero ito kasi yung humaharang. Itong apakalaking itim na ulap na to. And then nandito yung floaters. Taray. Alam na natin tawag floaters. Pwede din maglakad dyan. Diyan yung mga mag-island hopping. So, here's the situation here in Bulabog Beach kapag habagat season. Nandito ang ganap. Mga water activities. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking
So, I guess, ito na yung buong vlog natin. 2 days na naman tayo magkakasama. So, ano ba yung mga naging ganap natin? So, una nga, yung accommodation natin, kahit pa paano pinakita namin sa inyo, sa halagang 1,400 pesos, makakapag-stay kayo sa isang decent accommodation dito sa Boracay. Nandito nga lang siya sa Bulabog. Yun nga yung Levantine. And ano pa ba mga ganap? At saka yung nalaman natin kung ano yung dulo ng Bulabo. Ayaw nga! Yung mangrove Oo, park. na-discover natin yung mangrove park. So isa yun, ang tagal na natin pumupunta dito. And then ngayon lang natin siya napuntahan. Walking distance lang pala siya from Bulabog. And of course, eto, yung mga water activities dito sa Boracay, pinakita rin namin sa iyo na nandito siya sa Bulabog. And ayun na nga, nagmumura siya kapag medyo low season. So yun yung advantage din. Pero yun nga, ganito yan, kapag habagat season from time to time, baka nakakancel yung mga water activities. Kami, sa amin na hindi naman mahilig sa water activities, hindi yun issue, okay lang sa amin. Pero kayo kasi baka first time nyo, tapos nakaplano lahat na Monday gusto namin mag-helmet diving, Tuesday Para sa hili. para sa Wednesday. Banana Kaya- boat. So, hindi talaga pwede sa inyo yung season na to. Kasi for sure, from time to time, makakancel. Maka-cancel. Nakadepende sa sama ng panahon. So, huwag kayong pupunta ng habagat season. But for us na gusto lang mag-chill, mag-relax, ganyan. And then yung ganito kasing weather dito, parang ang sarap lang tumambay, maglakad-lakad. Okay na okay sa amin ito. Huwag lang may bagyo. Kasi syempre, pagka may bagyo, meron kang something na paano ka mag-e-enjoy kung alam mo yung mga nasa ibang panig nung Pilipinas, Pinas. alam mo na apektuhan ng bagyo, di ba? So, ayun lang. So, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye, everyone.